Okay, good evening. So, nandito pa rin po tayo sa ang area na to. Grabe po yung traffic hanggang may kawayan. Lumabas po tayo ng Bocaue. And tamang-tama po, habang binabaybay natin to sa sobrang traffic na NLEX, naalala ko yung tanong po ng isang kaibigan natin na kung bibili daw po siya ng kanyang sasakyan, automatic daw po ba or manual transmission ang bibili niya. Okay, so sabi ko, maraming kailangan i-consider bago bumili. Unang-una, anong klase ng sasakyan? Kasi kung yung mga pantrabahong sasakyan like mga FB, Tamaraw, mga H100, mga Kia, so for sure po halos wala kang makukuha dito sa Philippine market. Maybe sa ibang bansa, mga mas advanced countries, may mga automatic versions po siguro sila doon. Bibihira na yung nagmamanual. So yun po, talagang mapipilitang manual ang kukunin. Ngayon pag automatic, pag service car, depende rin po anong klase ng service car, family car, SUV, and saan mo siya gagamitin. So another question is ano ba ang hilig mo, mag-automatic or mag-manual? Kasi katulad ko po, hilig ako sa manual. Kaya yung Jimny na nakuha natin, tamang-tama, yung bigay ng brother ko na yon is manual. So nag-match sa gusto kong version. Yung Raptor, wala po tayong choice kasi wala pong lumabas na manual transmission. So siguro po pag may lumabas yun, baka nag-consider tayo ng manual. Itong Grandia GL automatic. So sabi ko sa kanya, yun ang una niyang sagutin. Anong sasakyan ba ang kino-consider niya? Kasi may mga sasakyan na wala ka na pong choice kundi automatic versions lang talaga ang lalabas. Okay? And then price wise, mas mahal ng noon po So parang minimum na 50,000 na mas mahal ang automatic than manual. And then may mga versions na kapag kinuha mo yung manual, yung interior niya, mga features mas lower kaysa yung mga higher variants kung tawagin nila. Okay, so yun yung mga kailangan nating sagutin. And then yung maintenance wise, pag nagbaba ng transmission sa automatic, mas mahal po ang parts and labor. Mas complicated po ang pagre-repair ng automatic. Kaya lang over the years po, sobrang kwan na rin po, sobrang advanced na ng technology na actually noon unang panahon, yun yung worry natin about automatic transmissions. Pero ngayon po napaka reliable ng automatic na. Yung Toyota Innova nga ng brother-in-law ko, nalaman ko sa kanya ilang years na, parang 15 plus years, pero sa awa ng Diyos na Conwood, wala pa pong ginagalaw sa transmission niya. So ganun na po ka-reliable ang technology pagdating sa automatic. Sorry, yes. May question lang ako regarding automatic. Meron kasi silang sinasabi nun na pag ang manual nasiraan, you can just go neutral and then itutulak mo siya. Oo, tama yun. Yun pa po yung isang sa positive side ng manual. Kapag tumirik, madali po siyang itulak kung saan. And then yung tinatawag po natin na sa Ilocano kasi po ang tawag namin kadyot. Kapag namatayan ng battery, itulak, lagay mo sa segunda, tersera, then sabay bitaw ng clutch,
So, kaya mong pa-startin yung sasakyan na dead ang battery. Pero sa automatic, hindi po pwedeng gawin yun. So, yun yung mga kanya. Yun yung mga positive and negative. Pero, kaya ko po naalala yung question na yun is dahil dito sa traffic. Ito naman po ang isang napakalaking ibibigay ng automatic transmission pagdating sa mga long travels. Although pag long travel po, especially pag mga flat highways, unless papunta po tayo ng Cordillera na maraming akyatan, so talagang magalaw po tayo sa gear shifting. Pero sa automatic po talagang hayahay. Ang nagiging challenge ko nga po rito sa mga automatic na ginagamit natin, like itong Grandia, yung kaliwang paa halos wala na pong ginagawa. So talagang kapag pagbaba mo ng sasakyan after a long drive, parang namumulikat or nangangalay yung paa kasi halos hindi po ginagamit sa buong journey. Kaya I make it a point na every 1 to 2 hours, maximum na po yung 2 hours, napakagandang practice po yun, na mag-relax po tayo, mag-stop para po sa physiological benefit ng katawan. And also another thing, no, when you are a stick driver, meron yung, ako kasi natuto akong mag-drive using manual. Meron yung kang gustong-gusto mo laging hawak-hawak yung stick. Parang ito, parang ganito. So, parang ganito. Kahit wala ka namang gagawin. Kasi 'di ba pag nakikinig ka sa makina, pag hirap na siya, you have to change gear, increase and decrease. Pero sa automatic, wala na. And yun po ang isang kagandahan din ng automatic, mas less yung tendency na ma-burn natin yung clutch lining. Kasi kapag talagang hindi kaya, hindi na natin pinipilit, unlike sa manual kapag yung tinatawag nilang clutch driver, laging nakababad sa clutch, mas malaki po yung tendency na hindi magtagal yung clutch natin, clutch lining natin. Okay? Ako dad, sinasabi ko sa mga bata na nagsasabi about driving, ako, I don't have anything against manual automatic driver, pero I think the skill ng driving is really the manual driving. Maganda. Oo. Kasi when you are in manual, all senses mo dapat gagana. Yung hearing, dapat naririnig mo yung vibration ng makina. You have to be very sensitive sa lahat niyan. Unlike pag ito, parang ang tingin ko nung first time ako nag-automatic driving, parang I'm not driving, para lang ako nagbabump car. Katulad po nito, yung hindi lang yung kaliwang paa ang halos hindi gumagana, itong kanang kamay halos hindi rin, nagsusupport na lang sa manibela. Kaya ganun po tayo ng ganun dito, kasi nga nagiging parang siya, hindi siya masyadong nagagamit. Unlike sa manual, gagalaw lahat, kaya very active po yung mga paa natin, mga kamay natin sa manual transmission. Okay. Pero again, ang talagang binibigay po ng automatic transmission is yung kanyang convenience. And another thing, fuel consumption, mas mataas po ang fuel consumption ng automatic. Dahil? Kasi pagdating sa driving habits, meron tayong mga ginagawa na kaya mong patipirin yung fuel consumption mo pagdating sa manual. Let's say, pababa yung kalsada, pwede nating mag-freewheeling basta safe. Neutral mo lang. Katakot. Pero pwede naman. Wag lang yung mga matatarik kasi kailangan din natin ng support ng engine brake as a safety precaution. Pero sa automatic po, wala ka nang magagawa kasi talagang bahala na siyang nag-engage, nag-shifting by itself na. Para na siyang may sariling mind kung saan niya ilalagay yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, di ba? And then kapag ganyang traffic, nakababad tayo sa drive, so gumagana yung pad natin, naka-engage yung clutch lining natin. So yun, sa manual, pwede mong
sisipagan mo lang pumunta sa neutral. Kaya lang doon na po talaga nakakapagod yung sa paa naman sa kaliwa. Lalo yung mga sasakyan na matitigas yung clutch. Yun naman po talagang mag-crack cramps naman yung kaliwa. I remember no nagda-drive ako sa Nichols, 'di ba hanging 'yun, mataas. Tapos ano ka, traffic. Hindi ka naman pwedeng brake ng brake, so kailangan ilaruin mo siya sa clutch. Tama, good point pa po yun. Sakit sa paano. In terms of safety, yun po, lalo ngayon may mga features yung sasakyan na delay. Parang ito po, kapag nasa hangin ka, halos hindi na po siya umaatras. So yung protection mo na makabundol ng sasakyan sa likod, lalo pag traffic, tapos paakyat, lalo sa Baguio, pag nandun tayo, nako, kailangan mabilisan ng paa mo ron na mag-control ng clutch sa accelerator. So yun po yung mga nasa-save natin. So overall, talagang kailangan po nating tanungin yung sarili natin kung ano yung purpose natin sa sasakyan. Pero let's say, sabi ko naman sa kanya, kung pang pamilya at hindi naman ikaw yung personality na katulad ko na mahilig mag-manual, go for automatic. Kasi although let's say hindi rin naman issue yung let's say 50,000, sabihin na lang po natin for the sake of discussion, hindi naman issue yung 50,000 pesos na price difference, go for the automatic. Kasi meron pong isang pwedeng ibigay sa iyo yun na benefit. And yun po yung mas malaki yung chance na matulungan ka ng misis mo na mag-drive. Kasi mas marami pong misis na mas komportable na mag-drive ng automatic than manual. So bonus po yun kung yung misis natin marunong mag-drive ng manual. Kaya lang, syempre po para hindi rin sila mapagod sa pagmamaneho at gusto nating magpa-support, let's say ganito po, mga mahahabang biyahe, mas hayahay po yung pagtulong nila sa pagdadrive kung naka-automatic transmission po sila tayo. Speaking of misis, no? Ako naman, yung experience ko sa pagdadrive, mas if you're talking about speed, kasi noon yung Honda natin manual, U1 was yung Altis yung gamit niya. Mas mabilis yung speed up ko kapag naka-manual. Kasi ikaw yung hahatak, 'di ba? Ikaw yung mamimili na from primera, segunda, tercera. And then unlike pag automatic, accelerator lang itatapakan mo. Pero kumbaga hindi mo siya to navigate to easily speed up. Okay, so ano pa ang mga benefits kapag automatic? And nabanggit mo na ergonomically speaking, mas gumagalaw yung mga upper and lower extremities mo when you are clutch driver. So kumbaga sa manual driver, I should say. Sa long drive po, talagang napakalaking ginhawa lalo pag ganitong mga trip. So pumunta tayo sa mga cities, sa Manila, grabe po ang traffic. So talagang kapag naka-manual ka po doon, talagang pagdating sa bahay, sigurado pagod ka po dahil sa pagmamaneho mo ng manual. So yun po, i-share lang natin. So sa mga makakapanood po nito na nagtatanong din kung ano po ang mas pipiliin, kung automatic or manual. So first po, sagutin lang muna natin yung mga tanong na yon. Pero at the end of the day, kung pang personal use, especially with the family and yung misis natin is gustong tumulong mag-drive, so go for automatic na po kasi talagang naman na po, very very reliable po ang mga automatic transmissions ngayon. So dati talagang worry po yun dahil parang syempre new technology, hindi pa natin alam yung kalalabasan. So yun yung mga worries before na I think nothing to worry na ngayon pagdating
sa reliability discussion pagdating sa automatic transmissions natin. Okay. And I think halos papunta na po doon and then going to electrification, mas lalo na po kasi ang electrification talagang wala na pong banyan, wala nang makina, electric motors na. So talagang ang pindutan na lang nun, 3 yata. So neutral, forward, reverse, that's all, wala na po. So kumbaga sa forward, reverse, binabaliktad na lang natin yung polarity ng electric para either mag-rotate papuntang forward, mag-rotate papuntang reverse. Okay? So sa ngayon, yun lang po yung naisip natin and tamang-tama medyo okay naman na itong traffic. So sa mga nagbabalak pong kumuha, so, para sa akin po kapag again, isa-summarize lang natin, kapag walang issue about the additional price dahil may price difference po lagi ang automatic saka manual, and then hindi naman po tayo avid fan ng manual transmission, so I think go for automatic na po. At mas hayahay yung biyahe natin. Kaso ito lang po yung mga negative na effect, katulad nga ng sabi ko, yung yung kaliwa natin, halos na itong kanan, kaya lagi ko lang ginaganon po para na-exercise. So yun lang pa. Okay, so sa mga gusto pong mag-comment at may mga tanong pa maliban doon sa mga nabanggit natin na hindi natin nabanggit, so mag-question lang po para po sa mga makakabasa ng ating mga comments at may mga gustong magdagdag ng information, so po makakapagdagdag at mas matututo po tayong lahat. Okay, so salamat po.